Bigyan po natin ng reaksyon itong pagkakalat po ni Robin Padilla sa impeachment trial kanina. Panoorin po natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about that, Okay. Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matandaan yung date po ng check eh. May I refer po to the check po. Stopwatch, please. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes po, Your Honor. Opo. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yan sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Alam niyo mga kababayan, ito pong ginagawa ni Robin Padilla, yung pagtatanong niya doon sa witness na yung mga tanong naman niya ay irrelevant at para po sa akin hindi kayang sagutin ng witness kasi yung mga tanong ni Robin Padilla actually twice siya nagtanong patungkol sa insurgency, patungkol sa communism at NPA doon sa witness na isang auditor. So paano magiging competent yung witness na sumagot sa mga tanong na hindi naman niya or hindi siya knowledgeable? Hindi po ba? Ito pong ginagawa ni Robin Padilla in my opinion ay panglilito or panggugulo. No? Yun po yung opinion ko dyan. Tsaka appeal to emotion at tsaka talagang guilt tripping. Na para bang tinatanong niya ang mga tanong na ito para maramdaman ng witness na ginamit naman yung confidential fund para labanan ng insurgency. Pero ang problema nga, hindi napatunayan. Walang report of accomplishments. Walang accomplishments report. Walang report para patunayan na successful yung surveillance, yung intel gathering, at kung ano-ano pang pinagkagastusan ng confidential fund, mga kababayan. So, guilt tripping po ang ginagawa ni Robin Padilla at irrelevant po ang mga tanong niya. Nanlilito siya. Bakit niya tatanungin ang witness na isang auditor patungkol sa mga tanong about communism, about confidentiality, about sa pangangailangan ng mga tao sa bundok, about dun sa mga eksena sa bundok. Natanong niya yan dun sa unang part or dun sa unang pagkakataon na nagtanong siya, if I'm not mistaken. Yun yung mga tanong niya. Na alam ba daw nung auditor kung gaano karaming gamot ang pangangailangan ng mga taong nakatira sa bundok? Anong kinalaman ng auditor doon? Nag-audit lang naman siya. At saka isa pa, hindi naman talaga napatunayan ni Sara Duterte na bumili nga sila ng gamot. Dahil wala nga silang sinubmit na official receipt or sales invoice para patunayang bumili nga sila ng gamot. Basta nilagay lang nila sa acknowledgement receipt na bumili sila ng gamot. Pero walang confirmation from COA na totoong bumili ng gamot. Pero ito, si Robin Padilla, yan yung mga tanungan niya. Na alam ba daw kung gaano karaming gamot ang kailangan ng mga nasa bundok, nasa mga nayon. Tapos sinabi pa niya, sa DepEd daw, meron daw silang tinatawag sa Communist Party
Ewan ko kung tinutukoy niya, Communist Party nila. Kasi umamin siyang komunista siya eh. Meron daw silang tinatawag na guerrilla group at political group, no? Yung pangkat guerrilla at pangkat political. At yung pangkat political daw ay nanggagaling daw sa mga university. Sinabi, narinig nyo, di ba? Nanggagaling sa mga university yung pangkat political. So, anong kinalaman ng DepEd sa universities? Bakit kailangan gumastos ng DepEd, ng confidential fund ng DepEd sa mga universities na tinutukoy nito ni Robin Padilla na pangkat politikal? Eh, universities yon, CHED ang nakakasakop doon, hindi DepEd. Elementary at high school lamang ang sakop ng DepEd. So doon pa lang, kung yan ang katuwiran at palusot ni Robin Padilla at ng mga DDS at ni Sara Duterte, kitang-kita po mga kababayan na may misuse of fund. Na misuse po ang confidential fund kung yan po ang palusot nila Robin Padilla na ginamit ang confidential fund para i-monitor, i-surveillance ang pangkat political sa mga universities. So bakit? Bakit nila papakialaman ng universities? CHED ang may hawak dyan, hindi DepEd. So, nagpalusot na nga lang kayo, sablay pa yung palusot nyo. Kaya talagang hindi nyo makukonvince sa mga tao na walang lustay or walang nanakaw or walang ginamit na pera para sa mga personal na interest dyan. Patunayan nyo na wala. Pero so far, hindi pa rin napapatunayan ng mga defense lawyer ni Sara Duterte na hindi nalustay or nanakaw ang pera, ang confidential fund, mga kababayan. Tandaan po natin, may presumption of malversation at presumption of misuse of funds dahil meron na pong notice of disallowance. So, grabe po talaga. Panoorin nyo po yung mga tanungan ni Robin Padilla. Laging irrelevant po ang tanong, hindi po naaayon sa pinag-uusapan. At hindi po yung mga tanong na alam mong hindi masasagot ng witness, para siguro pagmukaing incompetent talaga yung witness. Pero yung mga tanong kasi niya, kahit po sinong tanungin natin dito, hindi talaga masasagot ng witness kasi wala naman pong kinalaman dun yung witness. Ang witness na yan ay naandyan para mag-witness patungkol sa pag-audit na ginawa niya. Hindi patungkol sa bundok, hindi patungkol sa NPA, hindi patungkol sa communism. So in my opinion, nananadya po ito sa Robin Padilla para lituhin ng mga tao or siguro guluhin, ang utak ng mga taong nanonood at pati na rin siguro yung trial kasi talagang irrelevant po ang mga tanungan niya. And sa tingin ko, and in my opinion, appeal to emotion, para maawa yung mga tao na para sabihin ginastos pala sa ganito sa ganyan, pero hindi naman napatunayang ginastos kasi walang official receipts, walang document of success, walang report of surveillance, walang matinong report na nagpapatunay na successful ang surveillance at intel gathering, Appeal to emotion, guilt tripping at panlilito po ang ginagawa ni Robin Padilla in my opinion. Kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan. Wag po tayong magpalinlang. Salamat po sa panonood.